number 8. Payag ba kayo doon? Walang ad hom. Muna si Nomina magpapakilala sa kanya sa sarili. Okay, start now. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Ako po ito, yung inyong kaibigan at kapatid na si Brother Nomina Sacra. No? Ako po ay katatapos lamang kanina mag-lecture at masasabi kong hindi ako nakapaghanda sa debateng ito. So pasensyahan nyo na lang po ako kapag ako po ay masasako. By the way, ako po ay member ng St. Peter's Men's Society na the All-Just Catholic Apologetics Organization in the Philippines and also the organizer of the Knights of the St. Justin Martyr Catholic Apologetics and a member of the Magistrate. So asahan nyo po na I will do the best of my ability kung may natitira pa to at least prove the Catholic stand in a way that it aligns with the scholarship and theology na ipinepresent sa atin ng mga great theologians and fathers natin, at least most of or some of them, that the Messiah mentioned in Daniel chapter 9, specifically 24 to 27, is no other than the Lord Jesus Christ. Okay, maraming salamat. Si RJ naman po magpapakilala sa kanya sa sarili. Ready na. Salamat kay Loren sa kay Nomina Sacra for the debate. Sa host, sa moderator, sa timer, sa mga viewers, maraming salamat. I would like to thank my friend, my Hebrew teacher and Torah teacher, Ilse Pretorius. Thank you for everything. Okay, tapos na po yata si Bro RJ. At uumpisa na po ng ating presenter, si Nomina Sacra, ang kanyang stand. Bigyan po natin siya ng 15 minutes. Ready na po ba kayo, Brother Nomina? Ready na po, brother. Ready na po, brother. Start now. Okay po, sa debatang ito po ay hindi ko po papatunayan ang paniniwala ng iba patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang aking pong patunayan ito ay yung reasonable paniniwala at stand mga theologians, scholars, na merong reasonable na paniniwala na itong tinutukoy dito sa Daniel 9 ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ko sineset aside sa debatang ito na other theological opinions, but again, they lack kumbaga laan natin or the credibility para mag-give sa atin ng isang weighty na argument, no, para tayo ay hindi maniwala sa posisyong kinakatayuan natin ngayon. Papatunayan po natin yung ating stand sa pamamagitan po ng pagbibigay at pagpuprove ng isang precise chronological window doon sa verses na pinag-uusapan natin, particularly nga dito sa Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Pangalawa, we will discuss yung mga indicators na sinasabi na siyang nagpo-point out na ang tinutukoy dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, ay titignan natin yung mga historical happenings na maiuugnay natin dun sa mga salita na sinasabi diyan sa concerned na mga verses ng Daniel 7. And of course, pang-apat is that yung tinatawag natin na fulfillment ng mga redemptive goals na ipinapakita sa atin diyan mismo sa mga talatang iyan. So, babasahin ko po sa inyo yung mga talatang binabanggit natin. Sisimulan ko po ito sa Daniel 9:24. 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Iyungang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe
magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo, ito'y matatay ulit na may lansangan at kuta sa makatwid bagay sa mga panahong mabagabag. Sa 25. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman, at gigibain ang bayan at ang sangtuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating, at ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha, at ang hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasya na. At 27, at pagtitibayin niya ang tipan na marami sa isang sanglinggo, at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga suklam-suklam ay paroroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas ay pagkakapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. So, tinatalakay po sa mga verses na ito, yaong mga propesiya patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Gaya nga po ng nasabi ko kanina, magbibigay tayo ng isang chronological window sa kabuuan mismo ng mga tinutukoy diyan sa chapter na yan, na siyang tumutukoy pa rin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong gagamiting biblical tool dyan sa pag-aaral, meron po tayong tinatawag na gematria. Sa biblical gematria po, no, pag-aaralan po natin ang aklat ng Daniel, noong magpakita yung Anghel Gabriel at sinasabi niya yung patungkol sa 70 weeks, na ang literal na kahulugan ay 77 of years, no, na may katumbas na 490 years, no, buhat nung yan ay parang i-decree nung hari. Ito po yung mga key segments dyan. Una, mula sa decree ng pagtatayo ng lungsod ng Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas o ng Mesiyas o ng Kristo, meron tayong 69 weeks. Ang katumbas po niyan sa biblical gematria ay 480 years. No, so sinasabi sa atin ng mga scholars na ang commonly accepted na starting point ng decree na iyan ay noong nagbigay ng decree si Haring Artaxerxes, unang hari, no? Artaxerxes the first, noong 457 BC, na siyang mababasa natin sa Ezra chapter 7. So pagbibilangin natin 483 years, no, pausad, ibibring us niya tayo dun sa tinatawag natin na mga nalalapit na panahon sa ating Panginoong Hesukristo na sinasabi sa atin sa Ebanghelyo. That's around 26 to 30 AD, no? And pagbabatayan natin ang mga commentaries ng mga scholars na merong kredibilidad, no, sa pag-aaral ng banal na kasulatan, as long as doon mismo sa sinasabi ng mga early church fathers na nakapag-aral sa mga ito, and even some scholars ng Jewish literatures like for example Dr. Brandt, etc., sinasabi sa atin na nagsimula yung public ministry ni Jesus Christ sa mga panahong tinutukoy na ito. So kailangan makapagbigay ng mas kapanipaniwalang alternative yung ating kalaban upang sa ganon ay mapabulaanan niya yung ipinepresent sa atin na katotohanan sa pamamagitan ng biblical gematria. Pangalawa, merong tinutukoy diyan specifically sa English version, no, para mas malinaw, na he will be cut off. So yung Mesiyas na sinasabi will be killed, no? He will be cut off. At ito po ay tumutukoy ayon sa scholars sa crucifixion. Sabi po sa Daniel 9:26, after 62 weeks, an anointed one shall be cut off. No, the Messiah shall be cut off. So pag titignan po natin ito, align ulit doon sa number 1 na punto na nilatag natin kanina, na ginagamitan natin ng biblical gematria, makikita natin na ang Panginoong Hesukristo ay siya'y ipinako sa krus, no, under kay Pontius Pilate. No, this is historically documented, no? So inline siya doon sa calculation na ipinepresent sa atin doon sa gematria, doon sa time na ang Panginoong Hesukristo ay nagsimula ng kanyang public ministry hanggang doon sa time na siya ay mamatay under Pontius Pilate, no? Na siyang prefect of Judea. Okay. Number 3, meron pong 6, no? If I'm not mistaken, meron pong 6
na messianic goals na tinutukoy diyan sa mga talatang yan. Specifically, dito sa Daniel chapter 9 verse 24. Ayan, baba muna natin, baka makita, no? First is, para tapusin yung transgression, no? Pangalawa, para magbigay ng ending doon sa kasalanan, to put an end to sin. Pangatlo, to atone for iniquity, no, para tubusin sila sa kanilang mga kasalanan, no. Pang-apat, para magbigay ng pangwalang hanggang tawag dito righteousness, no, or katarungan. And another one is that merong pagpapatunay ito, yung taong ito na hinuhulaan diyan, meron siyang pagpapatunay ng vision at saka prophecy. And panghuli, siya ay anointed, no, by the most holy one. Ayan. So pag titignan po natin sa New Testament, no, kapag ibabatay po natin ito doon po sa 4 na ebanghelyo at doon sa mga Pauline letters and even sa mga Johannine letters, di ba? Makikita natin na yung tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Challenge, kailangang makapagbigay ang ating kalaban ng mas accurate, no, na siyang pinupunto ng mga talatang ito bukod sa ating Panginoong Hesukristo, supported by evidence, supported by external evidences, and supported by history. Ayan. Pang-apat po na punto dyan ay yung tinatawag po dyan sa, yung tinutukoy po sa Daniel 9:26 na destruction of the temple or the destruction of the city. Magkakaroon ng desolation at saka abomination after na mawasak yung syudad. At alam po natin na inihula yan ng ating Panginoong Hesukristo na sabi niya sa Ebanghelyo, walang ni isa sa mga batong ito ang maiiwang nakatayo. At alam po natin na nung nagkaroon ng Jewish revolt, yan po ay sinugod ng mga Romano, di ba? Yung legion na pinapangunahan ni Titus, di ba? Anak ng emperador, if I'm not mistaken, at walang awa nilang sinira, no, labis-labis na pagkasira ang iginawad nila sa syudad ng Jerusalem, dahilan para yung banal na templo ay mawasak na hanggang ngayon ay hindi pa po naitatayo. Okay? So, dapat makapagbigay ang ating katunggali ng isang account, no, biblical account, historical account ng isang tao na mayroong direct and precise na hula na natupad sa mga pananalitang ito upang magiba niya yung itinatayo natin dito. Okay. And panglima na punto, meron po tayong tinatawag na ending of sacrifice at saka offering na tinutukoy sa 9:27. Kaya po binabanggit sa atin noong ipinako sa krus ang ating Panginoong Hesukristo ay nasira po, di ba? Yung kurtina na nakahawi sa templo. No, nasira, di ba? Ngayon, yun ay nagsisimbolo, pag pag-aaralan natin yung mga Jewish writers, halimbawa, dito sa aklat ni Dr. Brant Petrie, no? Nasa na yung aklat na yon? Kukunin ko muna. Yan. Ayan. Halimbawa, dito sa mga aklat niya, gaya na lamang dito sa Jewish, Jesus and the Jewish Roots of Mary, yan, napakagaling. Sinasabi niya dito na yan ay katuparan ng pagwawakas ng sacrifice, ng Jewish Levitical sacrifice, at yan ang pasimula ng walang hanggang sakripisyo na ini-offer ni Jesus Christ. Therefore, wala nang kwenta yung pag-aalay sa templo. Ang bagong templo ay ang Panginoong Hesukristo, so wala nang naganap pa dyan na pag-aalay. So, dapat makapagpakita yung ating kaibigan ng early Jewish literature as well as early Christian literature and Roman literatures na nagpapatunay na hindi ang Panginoong Hesukristo ang itinutukoy diyan sa talata na iyan upang tayo ay mabuwag sa ating itinatayo na stand. So hindi ko na po tatapusin siguro yung aking oras sa mga pagkakataon na ito, at yung mga objections na ilalatag o mga questions ay nakahanda po tayong sagutin yan. Pero in summary, napatunayan po natin na ang tinutukoy po dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo ayon sa precise chronological window using biblical gematria na inilatag natin. Pangalawa ay yung mga
kumbaga points no to consider na siyang nagbibigay sa atin ng illumination dun sa mangyayaring paghihirap ng Mesiyas. Pang-apat ay yung historical and prophetic destruction of the city of Jerusalem prophesied by Jesus Christ. At pang-apat ay yung fulfillment ng tinatawag natin na messianic redemptive goals na naganap lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Mamaya ilalatag po natin ang mga grammatical support no kung kinakailangan upang patunayan natin na kahit sa original Hebrew ay hindi magagamit ng ating kalaban laban sa stand natin sapagkat no gagamitin mismo natin ang Hebrew grammar to prove na ang tinutukoy diyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Again, ladies and gentlemen, brothers in faith, this is Nomina Sacra. Okay, we-wave niya na daw po ang oras niya. Maraming salamat sa stand ni Bro Nomina. So, bibigyan naman natin na time si Bro RJ para mag-cross-exam. Bibigyan ng 10 minutes. Okay? Ready ka na po ba, RJ and Nomina? Ready na malinaw yung audio ko? Oh, malinaw naman, malinaw naman. Okay, kung ready na yung timer. Maraming salamat. Okay, start. Okay, Brother Nomina, first question, kino-confirm mo ang Daniel 9 na Messiah ay si Jesus Christos? Yes, I am confirming that Daniel 9, specifically Daniel chapter 9 verse 24 to 27, to be a clear prophecy fulfilled in the Lord Jesus Christ using the criteria na inilatag ko po. Next question. Okay, next question. Kapanganakan, crucifixion, death, resurrection. Anong klaseng prophecy ito para kay Jesus Christos? This is clearly po a messianic prophecy fulfilled in the Lord Jesus Christ. At yan po ay pinapatunayan mismo yung chronological order at window dyan with the support of historians and theologians and scholars na umaakma using the biblical tool we call gematria. Okay, objection moderator. Okay, objection Okay. daw po. Yung question ko, anong klaseng prophecy ba ito tungkol kay Jesus Christos? Kapanganakan niya ba? Crucifixion, death, resurrection, or anong klase? Counter objection, moderator. Yes, isang counter objection para kay Nomina. So, ang question kasi niya po ay anong klaseng prophecy? Hindi po niya tanong kung ano ba ang tinutukoy ng prophecy na ito. That's why I answered him messianic prophecy instead of specifying kung ano yung prophecy na yon. Kasi iba po yung kung ano yung tinutukoy yung prophecy at kung anong klase ng prophecy. Okay, RJ. Okay, next question. Sa prophecy tungkol kay Jesus Christos dito sa Daniel 9, ano ang nangyari sa kanya? Ang nangyari po sa kanya, ayon po sa prophecy na yan, ay of course umaakma doon sa pag-start ng kanyang ministry, no? Doon sa gampanin na gagawin ng Mesiyas, katulad ng mga binanggit natin kanina, and primarily doon sa pagpatay doon sa Mesiya na ito at yung mangyayaring pagkatupad noong mga hula na binitawan ng Mesiyas na yan patungkol sa city of Jerusalem. Next question. Okay, next question. So according kay Nomina Sacra, sabi niya, start of ministry ni Jesus sa kakamatayan ni Jesus Christos. Okay. Ito yung next question ko. Yung sinasabi mong start of ministry ni Jesus Christos at kamatayan ni Jesus Christos na prophecy, nasaan sa Jeremiah? Okay po. Hindi lang po sa Jeremiah. Nasa Jeremiah po ba or Daniel? Sorry. Sa Jeremiah, nasaan sa Jeremiah? Okay. So, I will not point out po. I cannot point out to you specifically in the book of Jeremiah, but I can point out to you specifically in the book of Daniel kung ano po yung verse na nagsasabi nung start ng ministry ni Jesus Christ, particularly Daniel chapter 9 verse 24 to 27, Okay, and next according question. to Jeremiah, akma po yun. Thank Okay. you. Okay, ulitin ko yung question. No?
According sa Daniel chapter 9, yung kinikwento ni Daniel ay galing kay Jeremiah. Saan pinraphesy ni Jeremiah yung start of ministry and death ni Jesus Christos. Okay. My answer is, ang sabi mo saan? Siyempre, ito po ay nagawa doon sa lugar na tinitirahan ni Jeremiah sa panahon niya. At yung kanyang isinulat doon sa kanyang aklat, yun po ang napag-alaman ng mga Hudyo o ng mga Israelita, at siguro ibinatay doon ni Daniel yung kanyang isinasabi, pero aided by divine revelation pa rin si Daniel. Ayun po yung sagot ko sa iyo. Okay. Next question. Ilan ang Messiah na tinutukoy sa Daniel chapter 9? Okay. Ilan po ang Mesiyas na tinutukoy sa Daniel chapter 9? If you are referring to the object or the subject, iisa lang po yan. But if you are referring to the word, meron po atang dalawang binanggit dyan, no? Papabasa ko po. Ayan, no? Messiah, Christ, Christ. Letra por letra mababasa. Edi dalawang beses, kung yan yung tanong po ninyo, kung ilan. Pero kapag ilan naman yung object, iisang Christ lang. Thank you po. Okay, next question. Sa translation at sa version ng Bible, doon sa binasa mo, ang sanglinggo at sa mga English translation ng Bible, ang nakalagay ay weeks. Ano ibig sabihin nun? Okay po. Weeks. Okay. Okay. Ang ibig pong sabihin ng weeks, no? Again, lalapatan po natin ito ng gematria ay years kung tutuusin, no? These are parang kumbaga cumulative numbers of years. Kaya nga yung tinatawag diyan na 70 weeks, ang literal na translation dapat diyan ay 70 sevens of years. Okay, next question. No? Which is 490 years. Next question. Okay, next question. Ang nakalagay dyan, translated in English sa Christian Bible is Messiah. Ang Messiah ba ay Savior? Okay, ang Mesiya po, no, ay Savior, of course, because Jesus Christ ay kinikilalang Savior, and even in the plain words of the scriptures, sinasabi diyan na sila ay ililiberate dun sa paghihirap nila, dun sa kasalanan nila. Therefore, by context, it is a Savior. And para sa mga Hudyo, yung Mesiya is also a Savior. Tama. Yun yung question, yung answer ko po. Okay, next question. Sabi dito sa Daniel chapter 9, okay. Know and understand from the time of the word goes out to rebuild Jerusalem until the anointed one, the ruler, comes, there will be 7 weeks at or end 62 weeks. Okay. Ano ang meron dun sa unang 7 weeks? Okay po. Ano po ang meron doon sa unang 7 weeks? Gaya nga nung sinabi natin kanina, no, yung 7 weeks na tumutukoy yan doon sa mga cumulative na number of years, no, na tumutukoy according sa biblical gematria doon sa mga bagay na chronological na pumupunto sa Panginoong Jesucristo, lalo sa pagsisimula ng kanyang ministry. Next question. Okay, according to Nomina, yung unang 7 weeks is about the ministry of Jesus Christos. Ang susunod is merong nakalagay na 62 weeks. Ano ang meron dito? Anong event ang meron? Okay. Ang meron naman dyan sa 62 weeks, bagamat hindi niya dinidetailed yung mangyayari dyan, is still a continuation yung sinasabi ng naunang weeks na sinabi natin. Kasi kung pakikinggan mo yung sinabi ko kanina, it's parang kumbaga pagsasama-sama ng maraming taon. So, even though lagyan ba niya ng segment 7 weeks, 62 weeks, tapos meron pang one final week, no, which is 7 years, lahat yan pumupunto pa rin doon sa cumulative number of years pointing to the Messiah. So, the Quran does not disprove the case. Okay. Ang nakalagay dito sa Daniel chapter 9 verse 26, after 62 weeks, the anointed one, English Bible yung nire-reference ko, nakalagay ito. Apo. The anointed one will be put to death. Ito ba yung sinasabi mong kamatayan ni Jesus Christos? Yes po, absolutely. No?
Yung weeks po dyan, na bagamat may segment yan, 762, tapos another final weeks, all points to the Anointed One. At lalong-lalo na yung binanggit po ninyo na pagpatay, no pag-cut off sa Kanya, yan po ay natupad lahat sa aming Panginoong Heso Kristo. Next question. Next. Teka lang, pause lang po. Pause lang po. Tanong ka lang kay Torrens kung ilang minutes na yung tumatakbo. Hindi ko nakikita. Torrens? Oh. Ayan, 1 minute and... Okay, sige. Tuloy po, brother. Okay, maraming salamat, Winnie-Wave, kung na yung time for interrogation. Maraming salamat, Nomina. Thank you, brother. Okay, yung napagandang cross-exam. So, bibigyan naman natin ng 15 minutes si Bro RJ para sa kanyang presentation. Ready ka na po ba, Brother RJ, sa iyong presentation? Yes, ready na. Okay. Timer starts, Brother Torrens, now. Okay, para ready ng mga Bible nyo and search engine, okay, yung presentation natin will be very biblical. Okay, tandaan nyo yung mga diniscuss ni Nomina according to his interpretation. Ang sabi niya sa Daniel chapter 9, meron lang isang Mesaya na pinag-uusapan. At ito ay tungkol sa pag-umpisa ng ministry ni Jesus Kristos at tungkol sa kamatayan niya. Okay, ito yung summary nung interpretation ni Nomina Sacra. Okay, guys, ang Hebrew Tanakh, ito ay tungkol kay Yahweh at tungkol kay Israel. Okay, yan ang story ng Hebrew Tanakh. Ang story ng Daniel chapter 9, okay, ay tungkol sa curse ng Israel. Ito ang pinaka-focus nito, hindi ito tungkol sa Mashiach. Okay, ready kayo, basahin natin. Okay, sa chapter 9, sabi dito, I, Daniel, understood from the scriptures according to the word of the Lord given to Jeremiah the prophet. Hindi nasagot ito ni Nomina Sacra kung nasaan yung start of ministry na prophecy kay Jeremiah, hindi niya nabigay. At hindi niya rin nabigay kung nasaan yung death of Jesus Christos prophecy na nagmumula kay Jeremiah. Okay, yung kinikwento ni Daniel galing to kay Jeremiah. Ganito ang story niyan. Okay, tuloy natin. I pray to the Lord my God and confess, Lord, the great and awesome God who keeps His covenant of love with those who love Him and keep His commands. We have sinned and done wrong. Okay, tungkol to sa kasalanan ng Israel. Itong storya nito. We have been wicked and rebelled, and we have turned away from your commands and laws. We have not listened to your servants, the prophets. We spoke in your name to our kings and princes and our ancestors and to all the people of the land. Lord, you are righteous, but this day we are covered with shame. The people of Judah and the inhabitants of Jerusalem and all Israel, both near and far in all the countries, where have you scattered us because of our unfaithfulness to you? Okay, tungkol to sa kasalanan ng Israel. All Israel have transgressed your law, turned away, refusing to obey you. Therefore, the curses and judgments written in the law of Moshe, babalik tayo sa first 5 books mamaya, the servant of God have poured out on us. Tungkol ito sa kasalanan sa sumpa ng Israel. Okay. Ngayon, punta tayo dun sa part na merong Mashiach. Okay. Sabi dito, 77s. Okay. Sa English, Tagalog, binasa ni Nomina, nakalagay dyan. Sanglinggo in English Translation Weeks, originally ang nakasulat dyan, Shavum, ang ibig sabihin nun is 7 times. Ano ang 7 times na to? Saan ito galing? Okay. Babalik tayo sa Leviticus. Okay. Okay. Sa covenant ng Israelites kay Yahweh. Sa Vayikra chapter 26, basahin natin. Nakalagay dito yung reward for obedience and punishment for disobedience. But if you will not listen to me and carry out these commands, if you reject my decrees and honors, my laws, and fail to carry out all my commands and to violate covenant, I will set my face against you and you will be defeated by your enemies. Those who hate will rule over you. You will flee even with no one is pursuing you. If after this you did not listen to me, I will punish you for your sins 7 times.
Dito galing yan, yung sumpa ng Israel. Curse of Israel ang topic dyan. Okay, tutuloy natin ulit. Sabi dito, if you remain hostile toward me and refuse to listen to me, your afflictions will be 7 times. Okay, inuulit ng Diyos paulit-ulit. If in spite of these things you did not accept my correction but continue to be hostile toward me, I myself will be hostile toward you and will afflict you for your sins 7 times. Paulit-ulit. Tungkol ito sa sumpa ng Israel. Okay. Ngayon, binanggit si Jeremiah. Hanapin natin si Jeremiah. Ano meron kay Jeremiah? Kasi sabi ni Daniel, galing ito kay Jeremiah. Okay, punta tayo sa Jeremiah chapter 25. Sabi dito, but you did not listen to me, declares Yahweh. Okay, verse 7, and you have aroused my anger with what your hands have made, and you have brought harm to yourselves. Therefore, Yahweh Almighty says this, because you have not listened to my words, I will summon all the people of the north and my servant Nebuchadnezzar, king of Babylon, declares the Lord, and I will bring them against this land and its inhabitants, and against you, all the surrounding nations. I will completely destroy them and make them an object of horror and scorn. And everlasting ruin. I will banish from the sounds of joy and gladness, the voice of bride and bridegroom, the sound of millstones, and the light of the lamp. This whole country will become a desolate wasteland, and all these nations will serve the king of Babylon for 70 years. Dito galing yun. But when the 70 years are fulfilled, I will punish the king of Babylon and his nation, the land of the Babylonians, for their guilt, declares Yahweh, and will make it desolate forever. Okay, malinaw nandito sa Jeremiah. Yung sinasabi na nakalagay sa Daniel na merong 70 Shavum or 70 times 7 or 70 multiplied by 7. Yung multiplied by 7, galing yun sa kasunduan ng Israelites at ni Yahweh mula pa sa first 5 books na binanggit sa Daniel na galing sa Law of Moshe. Ngayon, dito sa Book of Daniel, na sinabi niya na galing kay Jeremiah, nandito naman sineserve yung punishment nila ng 70 years. Kaya nagkaroon ng 70 multiplied by 7. Okay, galing yung kay Jeremiah. Ngayon, tignan natin sa ibang verse. Okay, sandali. Saan ba ito? Okay, ito nakalagay sa Book of Chronicles, Divrei Hayamim, chapter 36. Basahin natin. Okay, and he exiled the survivors from the sword to Babylon, and they become vassals to him and to his sons until the reign of the kingdom of Persia, to fulfill the word of the Lord in the mouth of Jeremiah. Ito yung pinag-uusapan. Dito galing to, sabi ni Daniel, galing kay Jeremiah. Until the land was appeased for its Sabbath, all the days of its desolation, it rested until the completion of 70 years. And in the first year of Cyrus, king of Persia, at the completion of the word of the Lord in the mouth of Jeremiah, the Lord aroused the spirit of Cyrus, king of Persia, and he issued a proclamation throughout all his kingdom and put it also in writing. So said Cyrus, the king of Persia. Si Cyrus ang tinutukoy biblically. Nakita natin sa lahat ng binasa ko. Ang tinutukoy na anointed dun sa una ay si Cyrus, hindi si Jesus. Okay, tignan natin ang ibang reference. Sa Book of Ezra, chapter 1, in the first year of Cyrus, king of Persia, in order to fulfill the word of Yahweh spoken by Jeremiah. Walang binanggit si Jeremiah ni Jesus, ang binabanggit ni Jeremiah si Cyrus. Yahweh moved the heart of Cyrus, king of Persia, to make a proclamation throughout his realm and also to put in writing, this is what Cyrus, king of Persia, said. Yahweh Elohim of heaven have given me all the kingdoms in the earth, and he has appointed me to build up temple for him in Jerusalem and Judah. And any of his people among you may go up to Jerusalem and Judah and build the temple of the Lord your God of Israel, the God who is in Jerusalem. Okay, malinaw. Ang tinutukoy dito, si Cyrus. Okay, siya ang Mashiach. Ito, malinaw sa Isaiah 45. This is what the Lord said to his anointed, Mashiach. Ang ibig sabihin ng Mashiach,
ay anointed, hindi Savior. Ang Hebrew word for Savior is Moshiach, magkaiba yon. Ang ibig sabihin ng Mashiach from the Hebrew root Mashak, to smear, to put, to anoint oil. Dito pa lang, instantly disqualified si Jesus Christos. He was never anointed with oil. Inanoint siya ng multo, ng ghost, ng Holy Spirit. This is what the Lord says to His anointed, to Cyrus. Malinaw yan sa Isaiah 45. Okay? Okay, so yung unang 70, yun yung tinutukoy kay Cyrus. Basahin natin. Okay, know and understand this from the time the word goes out to rebuild and restore Jerusalem until the anointed prince. Okay, all throughout Hebrew Tanakh, the word Mashiach is translated as anointed. For over 39 times ginamit niya salitang yan. Sa dalawang beses lang nila minis-translate yung Mashiach at inilagay dyan Messiah. In-emphasize nila, ginawa nilang capital at nilagyan nila ng article na da para i-hype yung topic pertaining to the Mashiach at hindi tungkol sa curse of Israel. Okay? So malinaw, alam natin ang story. Pag pumunta ka ng Isaiah 39, kinikwento ni Isaiah doon na darating ang panahon ng Babylon. Okay? At sinasabi niya doon, yung mga kalahi ni Hezekiah, sabi ni Isaiah, no, kukunin ng Babylon. Pag binasa mo yung umpisa ng chapter 1, si Daniel kasama doon. Okay? Kaya nagkaroon ng ganitong vision na binibigay ni Daniel galing kay Gabriel na galing kay Jeremiah. Walang binigay si Brother Nomina na prophecy ng start of ministry, okay, at death ni Jesus Christos. Mula kay Jeremiah, wala siyang binigay na prophecy doon. Sa dami ng binasa ko, paulit-ulit sinabi ni Jeremiah, si Cyrus ang pinag-uusapan dito. Pag take over ng Babylon from the time of Hezekiah with the Assyrians, pumasok ang Babylon, okay, at nag-take over ang Persia. Ito ang prophecy, ang curse of Israel na pinag-uusapan na 70 multiplied by 7. Ngayon, ang susunod dito, puntahan natin. Yung susunod na after 62 sevens, an anointed one pa rin ang nakalagay dito. Ibang Mashiach naman ang tinutukoy dito. Will be cut off and will have nothing. The people of the ruler will come to destroy the city and sanctuary. The end will come like flood. War will continue until the end and desolations have decreed. He will confirm a covenant with many in the middle of the 7 and will put an end to sacrifice and offering. Etong susunod na 62 Shavum, okay, or 62 multiplied by 7, ang tinutukoy na anointed dito who will be cut off ay walang iba kundi yung mga priests ni Yahweh. Ngayon, ang mga Mashiach, pag binaral natin ng tinatawag na Hebrew Tanakh, ang mga Mashiach dyan, yung mga hari tulad ni Saul, ni David, ni Solomon, mababasa nyo sa Leviticus na yung mga priests ni Yahweh ay anointed din. Ngayon, nung sinira na yung second temple, wala na rin yung Levite priests, kaya cut off. Hindi ito tungkol sa kamatayan. Ang Hebrew word na nakalagay dito is karit, okay, which means cut off or canceled. In Hebraic context, kinakat, kinakancel. Hindi ito sinasabi na mamamatay. Sinasabi dito mawawala yung priests and have nothing. At dahil nga wala ng temple, okay, kaya sinasabing there is an end to sacrifice and offering. Malinaw mga kapatid, okay, walang nabigay si Brother Nomina na prophecy mula kay Jeremiah na si Jesus ay nag-uumpisa ng ministry at namatay. Walang nabigay na gano'n si Brother Nomina. Okay? Ngayon, pag pumunta kayo sa Exodus 28:41, Exodus 29:7, Exodus 30:30, malinaw dyan, mababasa nyo. Yung mga priests are anointed as well. Okay? Yan yung mga anointed. Hindi lang yung mga hari, hindi lang si Saul, hindi lang si David, hindi lang si Solomon, kasama si Karush or si Cyrus. Malinaw sa din namin nung binasa natin na sinasabi ni Jeremiah, dahil kung ano man yung sinasabi ni Daniel, malinaw sinasabi niya, galing ito kay Jeremiah. At according to Jeremiah, nagkukwento siya
ng time ng Babylon at ite-take over ng Persia, which is involve yung hari ng Persia, the anointed priest si Cyrus. Okay, walang Jesus Christ sa Hebrew Tanakh. Okay, Daniel chapter 9 is about the curse of Israel. Hindi ini-emphasize dito yung Mashiach. Okay, maraming salamat sa inyo. Wave na, wave. Wave na po ba? Okay. So, nagiinit yung mga commentators natin sa baba, no? So, para sa inyo, sino yung lamang dito? So, mag-comment lang kayo dyan kung sino yung mga lamang na, ha? Okay, so tapos na yung stand ni RJ. So, i-cross exam naman siya ni Nomina, no? Okay. Okay. Nomina, ready ka na po ba sa pag-cross exam? Teka, may Opo. tumatawag yata. Okay. First question, Brother RJ, you mentioned about Daniel not referring to the Messiah. Ano ang basa mo sa word na ito? Hindi ko makita ang moderator. Sandali. Pwedeng palakihan ako, moderator. Ayan. Wala. Ito. Clear naman ito, di ba, sa mga ibang nanonood. Ano yung basa mo dito sa word na ito? Wait lang ha. Walang gumagalaw eh. Sorry malabo mata ko. Anong Hindi mo ayan, makikita? ayan. Gumalaw na. This one. Ayan, nakita ko na. Yeah. Okay. Daniel 9:25, hindi ko makita. Ang liit. Okay. Okay. Ano ang meron dyan? Lalapit ko. Okay. Lalapit ko. Ano to? Ano tong word na to? Anong basa mo dito, brother? Hindi ako familiar. Hindi ka familiar. Okay. How about this one? This one. Anong chapter yan? Daniel 9? Daniel 9, of course. We will not go to other verses. You just mentioned this a while ago, brother. What is this? Post tayo moderator, pwede ba? Objection. Objection daw, Okay, ano po yung object nyo? Mag-o-open lang ako at hindi ko mabasa. Moderator, I think I counter objection, moderator. Yes, isang counter. I think it's better if mag-pass na lang siya kung wala siyang sagot, moderator, kasi yung oras tumatakbo din kasi. Ano masasabi mo po, RJ? Magpapas ka po ba? Ano po, Okay, ano po ba yung dahilan? hindi ko, ang liit din kasi nung screen. So, hindi daw mabasa ni RJ, maliit daw kasi. Anyways, meron kasi akong translation dito, kaya lang hindi ko mabasa yung pinapakita ni Nomina. Okay, Okay. hindi daw mabasa. Never mind. Okay. Next question na lang. Okay. For my next question, brother, is are you familiar with the Hebrew word yikaret? Yikaret, I should say. Yikaret. Yes, Brother Domina, yun yung binanggit ko na Anong ibig sabihin? to cut To off. cut off. Okay. Explain ko lang brother. So Okay. dito hindi ito nangangahulugan na merong mamamatay. This is a cancellation of contract in Hebraic context. Okay, thank you. Next question. Okay. Ilan ang dagesh? Ilan ang dagesh na mababasa natin doon sa Hebrew word na yikharet? Pass, hindi ko mababasa. Okay. Next question. Can you give me a Hebrew scholar na nagsasabi na hindi papatayin bagkus cancellation of contract ang tinutukoy nung word na yikharet? Can you Okay. name one? Can you name one? Okay, number one rabbis, okay. According to Book of Numbers, Book of Deuteronomy, Isaiah 42 and Isaiah 49. Okay, all throughout history, sabi doon, Israel is the light of the nations. Hindi sila magsasubscribe Objection, moderator. Objection. counter objection.
Di ba tatapusin? Moderator, Brother I am Sunny? Wait po, I'm asking Brother RJ. pagbigyan muna natin siya mag-object siya kung ano yung objection niya, mamaya na po yung counter object, okay? Ano po yung objection niyo? Di ba ang ano is tatapusin? Kasi magsasabi na ako eh. Magsasabi ako nung ano, nung Sige. reference ko. Oo. Wait lang, Torrens. Pwedeng i-focus muna lang dun sa 20 seconds at para mabilang makita ko kung naka 20 seconds na ang sagot ni RJ. Okay, ano po yung ano mo, RJ? Counter Di, objection. di ba ang discussion is ano ba, tatapusin muna natin yung sagot bago mag-object? Tatapusin muna yung Kasi 20 nakapag-object si seconds. Brother Nomi na hindi ko pa na-present eh. Papunta na rin ako doon, sasabihin ko Ay, na. sorry. Kasi kanina parang ganun din yung ano eh. Sorry, okay. Sige, patapusin po muna natin ng 20 seconds si RJ. Okay? Okay, all throughout Hebrew Tanakh nakalagay dyan sa book of Numbers, Deuteronomy, and Isaiah. Okay, Israel is the light of the nation kahit anong panahon. Okay. Ngayon, definitely ang rabbis nila like Rabbi Tovia Singer, Rabbi Michael Skobach, Rabbi Mizrachi, okay? And the Jews themselves, dahil lingwahe nila yan, alam nila kung ano ibig sabihin ng salita para sa kanila. Next question, Brother namin. Okay. So, ang sabi mo, nagbigay ka ng mga pangalan, the Jews themselves, alam nila. So, can you cite a specific Hebrew scholar na nagsasabi na yung binabanggit dito na yikharet ay hindi tumutukoy sa pagpatay? Specific, hindi tumutukoy. Meron ka bang mapapangalanan ngayon na we can cross-check? Okay, tulad ng binanggit ko earlier, si Rabbi Tovia Singer, si Rabbi Michael Skobach. Okay. Okay. Next question. Mag-next question na ako, moderator. Okay. Regarding dito sa 70 weeks, no? Ay, hindi, sorry. 70 years of Jeremiah na binabanggit mo kanina, pwede ka bang magbigay sa akin ng isang equivalent biblical gematria na nagsasabi na fulfill ito in a different time aside from the time of Christ? May maibibigay ka ba? Meron o wala? Okay. Very biblical yung presentation ko. Paulit nga nung tanong. Kasi sabi niya ano daw, categorical ba sabi mo? Ang nabanggit mo kanina, yung sa 70 weeks, no? 70 years, no? Doon sa book ni Jeremiah. Pwede ka bang magbigay ng any equivalent biblical gematria na nagsasabi na ito ay na-fulfill in another timeline aside from doon sa time ni Jesus Christ? Meron ka bang maibibigay? Meron o wala? Meron, katulad nga nung binasa ko kay Jeremiah. According to Jeremiah, okay, sinabi niya na from the time of Babylon darating ang Persia. Binasa ko kanina, okay, kay Ezra, sinasabi ni Ezra dito na si Cyrus, king of Persia, will fulfill the word of the Lord or Yahweh spoken by Jeremiah. Okay, another reference ko yung binasa ko sa Book of Chronicles. Okay, nakalagay doon the same thing from the word of Jeremiah. Question. Next question. Makakapagbigay ka ba sa akin ng kumbagay consistent na 483 year na count na parang nagpo-point out sa isang specific na timeline bukod sa Mesiyas? Makakapagbigay ka ba sa akin? Pwede mo bang i-specify kung anong year yun? Objection, moderator. Okay. Object. Papaulit. Hindi ko lang maintindihan yung tanong ni Nomi. Okay. Pakiulit daw po, Bro Nomina, yung tanong mo. Okay. My question is, pwede ka bang magbigay ng isang consistent na 483 year na timeline na nagfo-fall sa isang specific timeline aside from the year of the Messiah? Kung makakapagbigay ka, can you name that specific timeline? Okay, objection, moderator. Wala akong binanggit na yung sinasabi niyang
date kasi si brother namin nagagamit siya ng Greco-Roman calendar. Wala akong binanggit na numbers na sinabi niya 483. 480? Okay. Next question. Next question na lang, moderator. Okay, next Ayaw mo question ng na lang daw. Greco-Roman calendar. Sabi mo, in the Hebrew calendar, can you provide me a specific timeline using the Hebrew calendar kung saan naglaland yung final week after ng 483 years na yan? Can you name the first month of it? What first month? What particular month in the Hebrew calendar? Okay. Sandali. Okay, objection moderator. Pwede po ulit ang tanong. Hanggang isang tanong lang, ay isang ulit lang, no? Next Pero bigyan question natin na ng lang. chance. Okay lang ba sa'yo, Nomina? Ulitin? Pero, Mag-next question na lang po ako. okay, magne-next question na lang si ano. Okay. Doon sa connection, no? Doon sa nabanggit mo na Book of Jeremiah, in connection diyan sa Daniel chapter 9, specifically 24 to 27, doon sa prophecy ng 70 years, bakit i-expand ng Diyos into 490 years yung mga taon? Okay. Tulad nung nakasulat sa Book of Daniel, okay, sinabi doon, binabanggit, okay, yung galing sa law of Moses. Okay, ito. Therefore, the curse and sworn judgments written in the law of Moses. Ngayon, tulad binasa ko kanina sa Vayikra 26, sa Leviticus 26, nakalagay doon, yung kasalanan ng Israel is imumultiply by 7. Yun ang ibig sabihin ng Hebrew word na shavum. Next question, Brother Nomina. So sabi mo sa Law of Moses, no, doon sa sulat ni Moses, meron ka bang specific verse na masasabi dito doon sa Law of Moses, doon sa Torah, na pumapatungkol doon sa expansion nung years na mababasa natin doon sa Book of Jeremiah? Meron? Anong talata? Okay. Meron ba? Meron, base dun sa binasa ko sa Leviticus chapter 26, okay, or Vayikra. Okay. But if you will not listen to me and carry out all these commands, and if you reject my decrees and abhor my laws, and fail to carry out all my commands, okay, after all this, if you will not, I will punish your sins 7 times over. Ngayon, uulitin niya to paulit-ulit. Okay, sa verse 21, uulitin ulit ito na Yahweh. If you remain hostile toward me and refuse to listen to me, I will multiply your afflictions 7 times. Okay? So dito nakalagay sa chapter 26 ng Leviticus, yung reward for obedience and punishment for disobedience. Next question, Brother Nomina. Nabanggit mo kanina yung patungkol sa 7, tama ba? 7 ba yung nabanggit mo? Yung bilang kanina? About dyan sa Leviticus? Yes, ang binanggit ko dito, yung sinasabi na nakalagay sa Daniel chapter 9, okay, na nakalagay doon na translated as 70 weeks originally, ang nakalagay doon is 7 times. So yung 70 na sinasabi ni Jeremiah is multiplied 7 times based from the book of Moses mentioned by Daniel sa chapter 9 na naka-indicate sa Leviticus. Next question, Brother Nomina. Okay. Ano ang unang naisulat? Yung Book of Leviticus or yung happenings dun sa Book of Jeremiah? Nauna yung book of Leviticus. Okay. Nauna yung Book of Leviticus. Itong Book of Leviticus sa turo ng Hudyo, prophetic book to? Hindi ito prophecy pero naka-indicate dito yung curses and blessings. Sabi ng Creator, I set before you life and death, curses and blessings. Ngayon nagbigay siya dito ng Okay, instruction. Tapos Okay, thank you very much. Exam. So, maraming salamat po sa ating dalawang nagdedebate.
Okay, yung mga ano, commentators niyan, comment lang kayo. So, ang next ano natin is rebuttal na guys, no? Rebuttal na tayo. So, ano na lang to? 15 minutes din, pero 7 minutes na yung ano, no? Yung cross-examination para maiksi na lang, no? Sige, Ah, sige. wala nang cross-examination. Wala na. Rebuttal na lang tapos conclusion. Rebuttal. Oo. Hindi. Yung rebuttal ba, wala nang 7 minutes I cross-exam? think meron yun Wala yung na, pag-usapan, Alam ko brother. meron Meron eh. pang isang tanungan eh. Oo, hindi pa pwedeng puro presentation lang. Oo. Di ba? I think na-discuss ko na lahat. Okay, maglalaboy-laboy lang tayo. Tapos yung mga tanong magiging redundant. Okay. Yan Oo, kasi sige, yung sige. tradition ng common debate pero hindi sila aware merong mga topic. Halimbawa yung Hosea 11. Hindi kailangang i-discussion yun kasi napakasimple lang nun eh. So, While sa iba kasi pagdating sa Christianity, sobrang haba ng presentation nila. so umaagree ka ba doon, no, Mina, na yung rebuttal wala nang cross-exam? Sige, pagbigyan na po natin kung ano po yung ikakagaan po ng loob po ni Brother. Okay. Sige. So, 15 minutes presentation ni Nomina, no? I think. bro. Sabi ni Ay, Adi, 10 minutes ilan? lang. 10 minutes. 10 minutes. Okay, sige, Usapan na sige. time noon. 10 minutes na lang. Tapos, after ng presentation ni Nominas, presentation naman ni RJ, no? Tapos conclusion na, no? 5 minutes. Okay. Rebuttal ko din. Di ba tag-isa kaming rebuttal tapos after nun, tag-isa na kaming conclusion. Oo, tag-isa kayong rebuttal. Tapos conclusion na sunod. 5 minutes. Sige po, para tapos na yung usapan po. Game na. Okay, sige, sige. Game, ready ka na po ba, Nomina? Okay po, so ready na po. Ito na po yung ating rebuttal, no? Bagamat wala na po itong cross-examination, sasagutin po natin yung mga inilatag ni Brother RJ kanina na hindi ko na po naintindihan yung iba eh. Pero malinaw na hindi niya nabuwag yung ating itinayo, yung paggamit natin ng biblical gematria to accurately kumbaga count, no? Magbigay ng chronological window up to the timeline of the beginning of the ministry of the Lord Jesus Christ papunta dun sa kanyang kamatayan. Pangalawa, hindi niya nabigyan ng malakas na argumento upang buwagin yung mga fulfillment ng mga messianic actions na tinutukoy doon. Pangatlo, hindi niya nagawang wasakin yung mga historical evidences and accuracy na pinuprove sa atin ng scholars, ng history, etc. na umaakma doon sa timeline using gematria and doon mismo sa circumstances na nandoon sa prophecy. So tinanong natin siya kanina, a plain reading of this word, no, Messiah, nandito di ba? Ginagamit niya yung word na yun kanina pero he cannot read it from the Hebrew word or Hebrew text. If you're going to read it from the Douay-Rheims translation or other translations, pahala kayo, ito yung gusto ko, plain and simple. It is referring to Christ. Di ba? Wala na. May kredibilidad yung mga nagsalin nito and I think hindi naman sila nagkamali, no, doon sa paglalagay na this refers to Christ. Mababasa plain and simple. Ang plano ko nga sana kanina, ipapabasa ko lang to sa kanya kanina tapos na yung laban no? But then again, nagulat ako kasi napakaraming pinuntahan ni kaibigang RJ, no? Kumbaga sa hawla, kumawala siya, lumagay siya sa mas malaking hawla. Susundan natin siya sa hawla na yan ngayon. Sa Book of Jeremiah na pinagmamalaki ni Brother RJ, actually, nakahanda na po ang Book of Jeremiah na ilatag natin batay po sa tinatawag natin na stock knowledge. So, yung Book of Jeremiah, no, ay nagpapatibay pa nga dun sa case ng Daniel 9. Nagpapatibay siya dun sa case ng Daniel 9 na kung saan yung cumulative number of years expressed in an issue, no, na presentations sa numbers to na 7, 70, etc. ay hindi natutulan ng ating kapatid na RJ, kaibigang RJ, no? So, in the book of Jeremiah,
chapter 25 verse 11 to 12, no, hanggang dun sa 29 to 10, kung gusto niyo may Bible kayo, basahin niyo. Idinedeclare dun ni Prophet Jeremiah na Israel will be in exile for 70 years, after which God will restore them. Sabi niya, no? Oh. Oh, may Bible tayo dito, 'di ba? Hindi 'yun symbolic eh. It refers to the Babylonian exile, no? Kaya nga 70 years, no? At yung nagsulat dun sa may sinulat silang ano dun eh, 'di ba? Bible dun eh, 'di ba? Hebrew Bible, 'di ba? Yung Septuagint, 'di ba? Septa, 'di ba? Kasi dun nila binase dun sa 70 years na iyon. At dun sa 17 na nagsulat na scholars. Hindi yung symbolic, no? Ano yung key connection nun? Pagbabasahin po natin yung Daniel 9 verse 2, sa 9 verse 2, sabi dyan, the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the numbers of the years concerning which the word of the Lord came to Jeremiah, the prophet, that 70 years should be accomplished of the desolation of Jerusalem. Kailan naganap yung desolation of Jerusalem? Diba? Nangyari yan, diba? Noong sinugod sila, sinakop sila ng, ang tawag dito, ng Babylonia. Yung desolation, nung nawasak yung templo sa pangalawang pagkakataon, during the raid of Titus and the Roman legions. Napakalinaw eh. No? So napakalinaw ng sinasabi diyan eh. Pinapalakas niya eh, di ba? Sa Jeremiah, 70 years of exile. Tapos yung Daniel naman, it's like parang a reflection nung prophecy na yun ni Prophet Jeremiah, at nagbibigay siya ng timeline. Ngayon, ilapat natin yung 70 years following the standard of biblical gematria, no, is equivalent to 70 weeks. So, yun yung tinatanong ko sa kanya kanina na 490 years, pero saan siya nagpunta? Doon sa book ng Leviticus, book ni Moses, etc., di ba? Which are all walang kinalaman sa paksa. Kahit saan siya magpunta, anumang gamitin niyang argumento dyan, hindi niya mapapabulaanan yung latag natin. Because plain and simple, mas better na nag-focus sana siya dyan. Palakasin natin yung latag niya. Sige, gamitin niya yung book ni Jeremiah, gamitin niya yung book ni kung pwede, gusto niya, sundan natin lahat doon. Mapapalakas yung stand natin pag in-stillman natin siya. No? So ano yung prophetic escalation yan na tinatawag sa biblical studies, no? Kapag pag-aaralan po natin yung introduction to the book of Daniel, very basic po yan, yung tinatawag natin na prophetic escalation. Ano yon? Doon sa book of Jeremiah, merong physical restoration, di ba? Yung physical restoration, babalik sila ngayon doon sa mula sa Babylon. Nasakop sila ng Babylon, babalik sila ngayon sa Jerusalem o sa Israel. And then, following what we call the anagogical sense, babalik kayo ngayon doon sa book of Daniel, greater ang tinutukoy doon, spiritual restoration. Ano yon? Final redemption from sin yun. Na siyang ginanap ng Panginoong Hesukristo. Hindi nagpapalakas ngayon si Jeremiah doon sa case ni Daniel, na ang tinutukoy diyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Puntahan natin ngayon yung tinatanong natin kanina dito sa cut-off. Nasaan na ba yung cut-off dito? No? Yung word na cut-off, no, na binabanggit natin kanina. Ayun, yung yikaret, no? Pag titignan po natin, actually, nandun yung aking nandun yung isang book ko, ang laki, no? Na tawag ito Strong's and Concordance. Yung ibig sabihin ng Hebrew word na yikaret, no? Ang tinutukoy niyan, cutting of flesh, Cutting of flesh, no? Ang sabi pa dito, by implication, to destroy. Makakabasa tayo, or to fail, no? He will fail. Ginamit yung word na fail sa Biblia to reference to death. No, ginamit din sa Biblia yung salitang at destroy, no? Kaya nga sabi ng Panginoong Hesukristo, yung makaka-destroy sa katawan pero hindi kayang i-destroy yung kaluluwa. Pero fear him who can destroy both the body and soul in hell. So ginamit dun So mas pinapalakas pa nung word na yan talaga yung hindi yan pagkakat ng contract. Anong pagkakat ng contract? Hindi yan. Kasi hindi aakma
yung timeline na sinasabi dyan, doon sa mismong pagkakat, kumbaga, pagtalikod ng mga pari Aaronic priest na binabanggit sa ibang mga talata ng Biblia. No? Walang ganun. No, sariling haka-haka na lang po yun ng ating kaibigan. Unfortunately for him, kahit hindi tayo nag-prepare, kinasihan tayo ng banal na espiritu para makausap sa ngayon. 'Di ba? So napakalinaw yung tinutukoy diyan. Yung sa presentation natin kanina, napapanatiling matatag. What is the messianic fulfillment? I think wala tayong oras, Torrance. Ay, meron pa, no? Messianic fulfillment, no? Beginning of the ministry of Christ, no? Culminating in his death, being cut off, pinatay. Anong nangyari? Nagbring siya ng peace, ni-restore niya sila mula sa iniquities nila, sa kasalanan nila, no? Niligtas niya sila sa mga iniquities nila. Wala siyang mailatag. Naghahanap ako sa mga questions ko kanina ng antithesis niya. Makapaglatag man lamang siya ng tinatawag natin na mas appropriate, mas believable, mas credible na fulfillment or tao na paniniwalaan natin. At wait lang, hindi ko tinututulan kung merong other interpretation na parallel siya, no? Hindi ibig sabihin na meron siyang other interpretation, na-negate na niya yung inilatag ko. Kailangan para ma-direct niya na ma-negate yung inilatag ko, makapag-present siya ng mas convincing na argument na yung nilatag ko ay hindi kumbagay, kapanipaniwala or illogical or irrational na dapat paniwalaan. So, siguro mamaya ko na ilalatag sa conclusion yung final blow natin. Why natitiyak natin na si Jesus Christ ang tinutukoy dito sa Daniel 9 verse Daniel 9. Huwag natin i-specify, basta Daniel 9 na lang kung gusto niya. And may natitira pa tayong 15 seconds, no? So yung kanina tinatanong niya tayo patungkol dun sa segments ng mga years or weeks, pero regardless kung ganun yung gawin niya, wala siyang napatunayan dun sa stand niya. Thank you very much. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa nag-present, no. Guys, kanina ko pa nababasa yung mga comment nyo, no. So pinapakinggan ko yan, no. So kasi RJ, hindi pa pwede kasing baguhin yung rules na pinag-usapan nyo nung umpisa, no, habang naka-establish na yan, no. So naggagalit din yung mga commentator, sabi kung naka-establish na yan, dapat execute, no. So may cross-exam talaga. Kasi kung tatanggalin natin yan, mawawala naman yung credibility ko bilang moderator. Okay. Kasi yan, Objection moderator. Nag-pre-debate na kami before ni Nomina at napag-usapan namin isang cross-examination lang. Okay, isang 15-minute presentation, isang 10-minute interrogation, tag-isa kami ng rebuttal around 7 minutes, and conclusion na 5 minutes. Okay. So yun napag-usapan namin sa pre-debate. Nomina, ayun ba yung napag-usapan nyo? Di ba nag-usap kanina na may 7 minutes? Opo, kasi ang tingin ko po parang premature yung napag-usapan namin, kaya gagawa sana nun ng GC para pag-usapan na meron na lang. Kasi ang nilalaban ko talaga nun, kung pwede, ipalo pa rin yung traditional na na ganon na merong cross-examination. Pero depende po kung wala naman siguro mawawala kay Brother RJ kung merong cross-examination. Kasi siya naman tatanungin ko din naman siya for the sake Okay. of everyone. Kaya pinapatanggal ko yan. Okay. Dahil merong assumption yung iba na akala nila pag maraming oras at maraming tanong, merong bago doon. Hindi, wala. Paulit-ulit lang. Kaya nga binigyan ng mahabang presentation para i-present na lahat at i-prove. Kaya binigyan ng set of questions para tanungin na yung presentation. Ngayon, after the presentation, kaya binigyan na ng oras for rebuttal para kontrahin. After that, kaya meron ng conclusion para matapos na. Okay. Sige, Tapos, Brother Sammy, no? Sige. Kasi ako rebuttal natin para conclusion na, para matapos na bro. Wala na kasi masyado. to sum it up, that is almost 30, 50, more than 1 hour na. Kasi 'di ba ako yung magde-decide. So ayaw na talaga ni RJ, no? Si Nomina, gusto sana na merong rebuttal. Kasi 7 minutes lang naman RJ. Hindi mo ba papayagan? Napag-usapan po namin yung brother. natin para matapos na. Brother Samix. Nakapag-pre-debate na kami before.
Walang So, patutunguhan, Nomina, nagbibigay lang ano yan ng yung assumption. final ano mo? Ilalaban mo pa ba yung cross-exam o hindi? Kasi ako yung mapupuntakan dito ng mga commentators. Sige, as a means of charity po, binibigay ko na lang po sa kanya yung gusto po ni Brother RJ. Sige, pwede na, wala na lang pong cross-examination kung para matapos na po. O, ang hirap mag-decide kasi kanina napag-usapan na may 7 minutes, no? At binigyan din naman ako ng power na kung ako mag-decide, no? Ang hirap mag-decide kasi may sabi nyo may 7 minutes na. So, Actually, pwedeng ano, si viewerista bigyan natin ng ano, ng power magsalita muna. Okay, sumang-ayon. Okay. So, okay guys, sumang-ayon ha. Huwag nyo akong sisisihin. Yung mga nagko-comment dyan ha, nasabihin nyo hindi ako credible ha. So, okay. ano, mas sumang-ayon silang dalawa. So, okay. Bigyan na natin ng 10 minutes si RJ para sa presentation, then conclusion na. Start Okay. na. Okay. So, ito yung rebuttal ko. Thank you, Brother Nomina. No? So, doon sa presentation ni Brother Nomina, hindi niya na-mention kung saan pinraphesy ni Jeremiah yung pagmi-minister ni Jesus Kristos at yung kamatayan niya. Kasi malinaw sa Daniel chapter 9, okay, kinikwento lang ito ng isang anghel kay Daniel na galing pa ito kay Jeremiah. Okay, yan yung emphasis niyan. Okay, ngayon kaya yung mga cross-examination kasi ililigaw-ligaw given magkaiba kasi ang interpretation namin. Ngayon, lahat ng presentation ko very biblically. Okay, ngayon, ang claim ni Brother Nomina kanina, no, ang sabi niya, merong dalawang time na binanggit sa Daniel chapter 9. Isang 70 weeks, okay, weeks or times 7, at isang 62 weeks or times 7. Ngayon, ang sabi niya, dun sa unang 70 weeks, okay, yun daw yung pagmi-minister ni Jesus Kristos. So, para kay Brother Nomina, buhay na si Jesus Kristos nun. Ngayon, ang sabi dito sa Daniel chapter 9, basahin natin Sabi dito, know and understand this from the time the word goes out. Okay, sabi ni Daniel. So, nagsisimula itong itong vision na to, na galing pa kay Jeremiah, nagsimula ito kay Daniel sa panahon ng Babylon. Okay? Ngayon, after ng panahon ng Babylon, okay, papasok yung Persia dyan. Okay, so sinakop ng Babylon yung Israel, sumunod dyan, sasakupin naman ng Persia yung Israel at susunod dyan, sasakupin ng Roma yung Israel. Kaya nga tinatawag dito sa Daniel 9, sabi dito, curses and sworn judgments written in the law of Moshe. Nung binasa natin to, okay, tungkol ito sa parusa ng Israel, hindi nito ine-emphasize yung Mashiach. Ngayon, dun sa unang binanggit, okay, na 70 weeks, okay, na ang presentation ko, okay, ay panahon ng Babylon at yan ay si Cyrus. Simula sa panahon ng Babylon hanggang kay Cyrus, nabubuhay ba si Jesus Kristos niyan? Hindi pa. So definitely hindi si Jesus yan. Dahil ito, nagsimula ito na umandar yung panahon ng sumpa. Nagsimula yan kay Daniel sa panahon ng Babylon. Ngayon, pumasok yung Persia. Okay? At binasa natin pa ulit-ulit sa Book of Ezra, sabi dito, in the first year of King Cyrus of Persia, in order to fulfill the word of Yahweh spoken by Jeremiah, the Lord moved the heart of King Cyrus of Persia to make a proclamation through his realm and also to put it in writing. This is what King Cyrus of Persia said. The Lord God of heaven has given me all the kingdoms of the earth, and he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. Any of his people among you may go up to Jerusalem in Judah and build the temple of the Lord thy God of Israel, the God who is in Jerusalem, and may their God be with them. Malinaw dito, ang binabanggit dito, naggaling kay Jeremiah, si Cyrus. Walang kinikwento si Jeremiah tungkol kay Jesus Kristos. Okay?
So, ang presentation ng Christianity, okay, gagamit siya ng maraming oras, pero nililigoy-ligoy niya. Okay? From the time the word, ibig sabihin, galing kay Daniel nagsimula, sa panahon ng Babylon, pumasok yung Persia. Pumasok si Cyrus. Ang sabi niya, yung pagpasok ng 70 weeks doon or 70 Shabum, nagmi-minister na raw si Jesus Christ. Paano siya magmi-minister? Sa panahon ng Persia, sa panahon ng Greeks. Pinanganak na ba siya noon? Hindi pa. Okay? Hindi porket mahaba yung presentation at maraming sinasabi-sabi. Okay? At magtatanong. Okay? Yung iba, nabobola sa ganun. Ito very straight and precise. Okay? Biblically, sinasabi mismo ng Bible. Galing kay Jeremiah ang tinutukoy niya si Cyrus. Walang kinikwento dito si Cyrus, I mean si Jeremiah, na merong mamamatay at nagtuturo. Okay? Ang sinasabi dito ni Jeremiah nung binabanggit niya, yung panahon ng Babylon at meron siya binabanggit na weeks, ang kasunod niyan, sasakupin sila ng Persia. At yan yung sinasabi din ng Diyos dun sa isang verse na binasa ko. Okay, eto ang sabi niya, "Therefore the Lord Almighty says this, because you have not listened to my words, I will summon all the people of the north, and my servant Nebuchadnezzar of Babylon declares the Lord." Okay, ang heading nitong Jeremiah 25, 70 years of captivity. Ibig sabihin, nagsisimula na to sa panahon ng Babylon. Aabot ba si Jesus dito? Hindi. Panahon pa lang to ng Babylon eh. Pagdating ng, after ng panahon ng Babylon, panahon pa ng Persia at panahon pa ng Greeks, napakalayo. Tapos ang sabi ni Brother Nomina, yung pagpasok ng 70 weeks, nagmi-minister na si Jesus Christos. In 70 years, hindi. Ang labo nun, papasok muna yung panahon ng Persia. Papasok muna si King Cyrus. Okay? Kaya ang sabi dito, "And I will bring them against this land and its inhabitants and against the surrounding nations. I will completely destroy them and make them an object of horror and scorn and everlasting. I will banish from them the sounds of joy and gladness." Okay? "The voice of bride and bridegroom, the sound of millstones and the light of the lamp. This whole country will become a desolate wasteland, and these nations will serve the king of Babylon 70 years. Okay? Umaandar yung oras, yung sumpa, nagsimula kay Daniel sa panahon ng Babylon. Tapos yung 70 years, maabutan kagad ni Jesus. Hindi, definitely not. Hindi si Jesus Christus ang tinutukoy dito. Okay? At malinaw, from the very definition of Mashiach or Mashiach, okay, nasabi ni Brother Nomina, Savior daw. Hindi Savior ang Mashiach. Ang ibig sabihin lang nun, anointed. Anointed with oil na never nangyari kay Jesus Christos. Okay? He was anointed with a ghost. Okay? With the dove, with the Holy Spirit. Ang definition ng root ng Mashiach from the Hebrew word Mashiach is to smear, to put oil. Hindi na lang isan si Jesus Christos. Doon pa lang instantly disqualified siya. Okay? Ngayon, okay, after ng Babylon, Persia pa yan. Tapos papasok pa yung Greeks bago umabot yung Roma. So paano niya dinidiscuss na pagpasok kagad ng 70 years, okay, andun kagad si Jesus Christos, magsisimula itong sumpa na to. From the going out of the word, galing kay Daniel. Doon nagsisimula to. So yung dadaan na 70 years ba, ipapanganak na si Jesus? Definitely no. Papasok muna yung time ng Persia. Okay? Tapos papasok yung Greeks, saka papasok yung Roma. Okay, napakalayo na si Jesus Christos to. Okay, I waive my time. Salamat, Brother Nomina. Okay, tapos na si RJ. Hindi, siya din po yung unang mag-conclude, di ba? Kasi siya yung Okay, ikaw daw muna mag-conclude, RJ. Tapos next si Nomina. Okay, thank you sa host, sa debater at kay Torrens, kay Samix, no. So malinaw dito sa Daniel chapter 9, hindi nito ini-emphasize yung Mashiach. Okay? Pinag-uusapan dito pag binasa niyo yung buong chapter, kaya ganun dapat magbasa ng libro. Okay? Tungkol ito sa curse ng Israel. At sinabi dito, nagmula ito kay Jeremiah,
which is wala nabigay si Brother Nomina, kung nasaan ang pagtuturo at death ni Jesus Christos na pinrophesy ni Jeremiah. Walang ganun. Okay, malinaw dito. Hindi ka na magpapaligoy-ligoy pa. Okay? Yung kinikwento ni Daniel galing kay Jeremiah at sa binasa natin, sinasabi doon na dahil matigas ang ulo ng Israel, papasok ang Babylon. Okay? At susunod yung Persia, meron tatalo. Yun ang story ng Daniel chapter 9. Doon siya nag-e-emphasize. At yung unang anointed, malinaw doon nakalagay doon, the anointed prince. Okay? Sa unang pagpasok ng 70 weeks, okay, dumating si King Cyrus kasi panahon yun ng Persia. Wala, napakalayo pa ni Jesus Christos. Simula sa pag-uumpisa, from the going out of the world, galing kay Daniel na nasa panahon siya ng Babylon. Definitely hindi ito si Jesus Christos. Okay? Magpapaligoy-ligoy tayo pero the book itself tells us kung sino to. Malinaw, sinabi ni Jeremiah at sinabi sa Book of Chronicles, okay, na ang tinutukoy ni Jeremiah ay si Cyrus. Okay, maraming salamat host and Brother Nomina. Wave Okay. na. Wave mo na ba yung 3 minutes mo? Okay, may oras pa, no? Okay, babasa lang ako ng Bible verses, no? Okay, Book of Psalm 119:1, Book of Psalm 119:142, Deuteronomy 32:46-47. The Torah is the way, the truth, and the life. Okay, Book of Psalm chapter 19 verse 7. The Torah is perfect. Isaiah 40 verse 8. The word of God stands forever. Okay. Isaiah 42:8. Okay, I am Yahweh. That is my name. And my glory I do not give to another, neither my praises to idols. Okay. Sa Proverbs 6:23, the Torah is the light. Isaiah chapter 8 verse 20, whoever opposes the Torah, there is no light in them. Okay, maraming salamat. Okay, wini-wave niya ni RJ yung kanyang time. So, bigyan natin ng time si Nomina para sa conclusion niya. 5 minutes. Nomina? Ready? Thank you very much po, moderator, and to Brother RJ. In this debate, napatunayan po natin ang dalawang bagay. Una, hindi naigiba ng ating katunggali lahat ng nailatag natin. Therefore, hindi niya naigiba yung stand natin na si Jesus Christ ang tinutukoy na Mesiya doon sa Daniel 9. Pangalawang punto, walang napatunayan yung ating kalaban or kausap. Ibig sabihin, kung wala siyang napatunayan, hindi niya talaga maigigiba yung stand natin. Therefore, malinaw at malakas ang stand natin na ang tinutukoy sa Daniel 9, kahit hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa, kahit hindi na tayo pumunta pa sa ibang mga verses, mga chapters and books of the Bible, a plain hermeneutics and exegesis of the text reveals that it refers to the Lord Jesus Christ. Reading the writings of the church fathers as well as the scholars of the Bible, even some Hebrew scholars na pwede nating ilatag dito, sayang di natin nahihabol yung presentation natin, proves unanimously na ang tinutukoy diyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa naganap na pagtatanong natin, at sayang hindi nasundan ng pagtatanong kay Brother RJ, napatunayan natin na he did not suffice yung nire-require sa kanyang mga tanong para at least maliwanagan tayo na mayroong rational basis yung kanyang mga arguments. Pangalawa, nakulangan tayo doon sa pagtatanong natin sa kanya sapagkat wala tayong makita sa mga sagot niya na at least, number 1, nagpapatotoo ng kanyang stand. Number 2, nagpapatibay ng kanyang stand. Number 3, nagpapahina ng ating stand. Number 4, nagpapatunay na mahina ang ating stand. Therefore, sa lahat ng nangyari, ay wala pong naitayo at walang naigupo yung ating kaibigan. Buti pa si Adan may naitayo. Ngayon,
Kapag titignan po natin yung mga nailatag natin kanina, muli nating uulitin, no? In a simpler manner, no? Number one, following the rules of biblical gematria, applying it to the chronological windows or order of the years and weeks as mentioned in the book of Daniel, as supported by the book of Jeremiah, mako-conclude natin na nagpo-point out yun dun sa specific accurate timeline ng pagsisimula ng ministry ng Panginoong Jesucristo up to His death. No? Pati resurrection, isama na natin. Pangalawa, lahat ng mga messianic redemptive acts na tinutukoy doon ay na-fulfill lahat doon kay Jesus Christ, maging yung mga kumbagay symbols or kaya'y palatandaan na kanyang life, suffering, death and resurrection, at hindi nakapagbigay yung ating katunggali ng mas malinaw, mas accurate na kumbagay counter doon or mas credible na tao na siyang paniniwalaan natin para hindi maitayo yung ating stand. Pangatlo, yung mga historical accuracy na tinutukoy doon sa Book of Daniel na maiuugnay natin doon sa gospel accounts and historical accounts, like for example, the destruction of the city of Jerusalem during the time of Titus in 70 AD, hindi yun napabulaanan ng ating kausap. And sana nga kanina, kung meron pa tayong time, ginamitan natin ng grammatical na argument. Kaso, I think it's not anymore appropriate, no? Kasi sapat na yung nailatag natin na argument to solidify that the Christian belief or stand that Jesus Christ, Lord and Savior, who was the Son of God, true God, who came into the earth 2,000 years ago, who was killed, who was crucified, who was buried and resurrected and ascended into heavenly glory, was the one and only Christ and Messiah mentioned in the book of Daniel. For the Lord's design, the center of human history, the design of the entire scripture, the prophets, and all the Psalms and Proverbs and the law are all fulfilled in the one person of the Lord Jesus Christ, the eternal Logos. Again, this is Brother Nomina Sacra of St. Peter's Men's Society of Magistrate and the Knights of St. Justin Martyr. I thank you. Okay, maraming salamat. Palakpakan po tayo dyan. Ang ganda ng kanilang debate, no? So, may mga inasahan ng ating mga commentators. So, payag ba kayo, RJ, Nomina, na mag-comment yung mga nasa baba? May papakyatin tayo. Sinong gustong umakyat? Okay lang po. Okay.